May mga taong isinumpa ng kapalaran at may ilan na tila isinumpa ng mga nilalang sa dilim. Sabi nila, kapag isang baryo ang sabay-sabay na tumatahimik tuwing dumadaan ka, may dahilan. Kapag kahit mga batang paslit ay napapatakbo palayo, at ang matatanday walang ibang kayang ibulalas kundi bulungan, dasal, at tingin ng takot, ibig sabihin, may bagay kang dala na hindi mo alam. Ganyan si Tisay. Sa edad na 16, marumi ang paa sa putik ng kahirapan, pero mas mabigat ang dalang lihim sa puso't kaluluwa. Laking San Roque si Tisay, isang liblib na barangay na halos hindi na madaanan ng jeep, lalong hindi ng awa. Ulila na sa ama, iniwan din ng inang hindi kinaya ang bigat ng buhay. Kaya't lumaki siyang alaga ng lola niya, si Lola Meding, ang matandang albularyang tahimik pero kilala sa buong bayan. Mabait si Tisay, masipag, hindi reklamador. Pero kahit anong bait niya, kahit anong pagsisikap, hindi pa rin siya matanggap ng mga tao. Ang laging bulong sa likod ng kanyang likod, "Huwag kang lalapit dyan, anak. Iba yan." Noong unay inisip ng ilan na baka tsismis lang. Hanggang isang araw, may batang lalaki na nahulog sa poso at nakita si Tisay na nakatitig lang. Hindi siya kumilos. Hindi siya nagsalita. Tahimik lang, tila wala sa sarili. Ilang segundo lang naman yon, pero sapat na para mabuo ang kwentong hindi siya normal. Mula noon, kahit ang mga asong gala sa baryo, umiiyak kapag dumaraan siya. Pero kung may isang taong naniniwala sa kanya, si Lino yon. Kababata niya. Kalog, matapang, at walang pakialam sa sinasabi ng iba. Kung aswang ka man, edi wow, may tropa na akong supernatural, biro niya minsan, habang sabay silang kumakain ng ginataan sa gilid ng ilog. At sa mga pagkakataong yon, nababawasan ang lungkot sa mata ni Tisay. Kasi si Lino, hindi natatakot sa kanya. At dahil doon, natutong ngumiti si Tisay kahit minsan lang. Pero kahit gaano pa kahigpit ang pagkakaibigan nila, hindi niya kailanman na ikwento kay Lino ang totoong dahilan kung bakit siya iniiwasan kasi siya mismo, hindi rin sigurado. Nagsimula ang lahat ng maglabas ng kakaibang ingay ang mga bubong tuwing hating gabi. Hindi lang basta mga kaluskos, kundi tila may matatalas na kuko na kumakalmot sa yero. Akala ng iba, pusa lang o bayawak. Pero si Tisay, iba ang nararamdaman. Sa bawat tunog, sumasakit ang batok niya. Para bang may nagbubulong sa tenga niya ng mga salitang hindi niya maintindihan. Isang gabi, habang tulog ang lola niya, may narinig siyang lagitik sa labas. Pagbukas niya ng bintana, nakita niya ang anino ng isang nilalang, matangkad, payat, at may pakpak na parang paniki. Pero ang mas nakapagtataka, hindi siya natakot. Tinitigan lang niya ito. At ang nilalang umatras. Umatras at nawala sa dilim. Kinabukasan, may patay na manok sa harap ng kanilang bahay. Wala nang lamang loob. Walang bakas ng dugo, pero malinaw ang kagat, hindi tao, hindi hayop. Sabi ng mga matatanda, trabaho raw iyon ng aswang. Pero bakit sa kanila ibinagsak? At higit sa lahat, bakit tila iniiwasan siya ng nilalang na yon? Lumipas ang mga araw, mas lumalalim ang misteryo. Kapag nagkakasakit ang mga tao sa baryo, bigla silang gumagaling kapag napapadaan si Tisay. Ang mga tanim na palay sa paligid ng bahay nila, kahit walang pataba, laging malago. At minsan, isang buntis na nilalagnat at hirap sa paghinga, hinawakan lang ni Tisay sa braso at biglang nanumbalik ang ulirat nito. Hindi yan tao, bulong ng isang kapitbahay. May dala yang sumpa.
Pero hindi na lang basta bulong ang dumating. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Tisay mula sa bahay ni Lino, may narinig siyang sigawan mula sa likod ng punong kahoy. Sumilip siya. Isang lalaki, duguan, nakahandusay sa lupa, parang pinagsasaksak ng hindi nakikitang bagay. At sa itaas ng puno may nilalang na nakabitin. Matay mapula. Mukha'y kalahating tao, kalahating hayop. Pero ang mas nakakakilabot, nang lumingon ito kay Tisay umatras. Tulad ng una, umatras at lumipad palayo. At doon niya napagtanto. Hindi siya ang hinahabol ng mga aswang. Hindi siya ang biktima. Iniiwasan siya ng mga ito. Pagbalik niya sa bahay, hindi siya nakatulog. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa tanong, bakit? Anong meron sa kanya? Bakit ang mga nilalang na kinatatakutan ng lahat ay siya ang iniiwasan? Nang kinaumagahan, sinalubong siya ng tahimik na baryo, mas tahimik kaysa dati. Wala ang mga inday ng tindera. Wala ang mga tsismosa sa kanto. Wala si Lino. At nang bumalik siya sa gilid ng ilog kung saan sila laging nagkukwentuhan, may nakita siyang piraso ng tela kulay dilaw, may borda. Damit ni Lino. At sa likod ng punong saging, may marka sa lupa, kakaliskis na parang buntot ng isang nilalang. Mula sa araw na yon, hindi na siya umuwi. Hindi na siya bumalik sa baryo. Wala nang nakakita sa kanya. Pero tuwing may bagyong dumaraan sa San Roque, at nawawala ng ilaw buong gabi, may mga kwentong muling nabubuhay. May nakikitang anino sa bubong. May gumagaling bigla kahit walang gamot. May mga batang nawawala at muling lumilitaw, buo, tahimik, parang walang nangyari. At sa mga ganitong gabi isang pangalan lang ang inuusal ng mga matatanda sa dasal, Tisay. Tisay, ang dalagang hindi kayang saktan ng aswang. O baka naman hindi siya ang biktima. Baka siya ang bagay na kahit mga aswang, takot tapatan. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw matapos ang pagkawala ni Lino. Sa halip na magtulungan, lalo pang lumayo ang loob ng mga taga-baryo kay Tisay. May ilan na tahasang nagsasabing siya raw ang dahilan ng pagkakawala ng kababata niya. Dati na naming alam na may sumpa yang batang yan, bulong ng isang ale, habang mabilis na isinara ang bintana nang madaanan siya. Ang mga batang dati tumatakbo lang palayo, ngayon ay binabato na siya ng bato at tinik ng bayabas. Kahit si Aling Narsing, na dating nagbibigay sa kanya ng tinapay tuwing Sabado, ay hindi na siya tinitingnan. Ang baryo ay naging parang kulungan at siya ang hayop na kinakatakutan. Pero si Lola Meding tahimik pa rin. Hindi nagtatanong, hindi nagsasabi ng opinyon. Hanggang isang gabi, habang naglalagay si Tisay ng mga dahon ng sambong sa sugatang paa niya, lumapit ang matanda at binigkas ang isang bagay na ni minsan ay hindi pa niya narinig sa lola niya, panahon na. Po, tanong ni Tisay, hindi maitago ang kaba. Panahon na para malaman mo ang totoo tungkol sa dugo na nananalaytay sa'yo. Dinala siya ni Lola Meding sa lumang silid sa likod ng bahay, isang kwartong matagal nang nakapinig. Amoy alikabok, amoy luma, pero may kakaibang lamig na tila galing sa ilalim ng lupa. Sa isang sulok ng silid may ball. Luma, kahoy, at may mga ukit ng buwan at bituin sa gilid. Binuksan ito ni Lola, at mula roon, kinuha niya ang isang bagay, isang maliit na itim na kahon na may hugis mutya sa gitna. Pagbukas nito, lumiwanag ang loob ng kahon, at isang malakristal na bagay ang umangat, hindi mutya, kundi isang piraso ng kabibe na kumikislap ng bughaw at ginto.
Ito ang kaluban ng liwanag, sabi ni Lola. Hindi basta alahas. Isa itong tagapagbukas. At tagapagsara. Tagapagsara ng ano po, tanong ni Tisay, nanginginig ang tinig. Nang daan sa pagitan ng mundo natin at ng mundo nila. Doon nalaman ni Tisay ang kasaysayan ng pamilya nila, isang lihim na sinikap itago ng mga ninuno niya. Ang ama niya, hindi basta tao. Isa siyang bantay, tagapagbantay ng hangganan sa pagitan ng mga nilalang ng dilim at ng mga nilalang ng liwanag. Noon pa man, may digmaan na sa dilim, ang mga aswang, tikbalang, at maligno laban sa mga diwata, inkanto, at bantay. At sa bawat henerasyon, may isang pinipiling tagapagmana ng kapangyarihan ng bantay at si Tisay, ang pinakahuling napili. Pero bakit po ako? Wala akong alam. Mahina ako, umiiyak niyang sabi. Tisay, ikaw ang dahilan kung bakit hindi lumalapit ang mga aswang. Hindi dahil wala kang kwenta. Kundi dahil alam nilang hindi ka nila kayang tapatan. Nabigla si Tisay. Lahat ng taon ng pag-iisa, lahat ng sakit, lahat ng pag-iwas ng mga tao, hindi dahil siya ang panganib. Kundi dahil siya ang panlaban. Kinabukasan, iniwan muna ni Lola Meding si Tisay at pumunta sa kabilang baryo para kumuha ng halamang kailangan sa seremonya ng pagtanggap ng mutya. Naiwan si Tisay mag-isa. At doon, dumating ang hindi inaasahan. Sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay, may lumitaw, isang lalaki, tila kabataan, pero ang balat ay parang may kaliskis na kumikintab sa liwanag ng araw. Ang matay malalim parang lawa. At ang hininga niya, amoy alat ng dagat. Isa siyang syokoy, ngunit hindi mukhang mabangis. Bagkus, mahinahon ang tinig. Tagapagmana, sabi niya. Nararamdaman ka na ng halimaw. Sino ka? Tanong ni Tisay, bahagyang umatras. Ako si Awan. Sugo ng kalalimang tubig. Dumating ako para babalaan ka. Ang nagluluwal ng anino ay muling bumalik. Lumapit siya ng bahagya, at mula sa kanyang kamay, lumitaw ang imahe ng isang babae. Itim ang mata, mahaba ang dila, at may mga pakpak na parang paniki. Si Silab, ang aswang na dating pinatalsik ng ama mo sa kabundukan ng silangan. Bumalik siya, at ikaw ang hinahanap. Bakit ako? Nanginginig si Tisay. Dahil nasa iyo ang huling kabibe. At ang kabibe ang tanging makakapatay sa kanya. Nanlambot si Tisay. Para bang sinabuyan ng yelo ang buong katawan niya. Lahat ng ito masyadong mabilis, masyadong malaki. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang bumalik sa dati niyang katahimikan, kahit masakit. Pero hindi na pwede. Lumingon siya sa bahay nila, tila umaasang babalik na si Lola Meding. Ngunit wala pa rin. Hindi ako handa, mahinang sambit niya. Walang sinuman ang naging handa. Pero kapag hindi ka kumilos, mas maraming lino pa ang mawawala. Umalis si Awan na parang bula, naiwan si Tisay na tulala. Gabi na nang bumalik si Lola. At sa gabing iyon, walang tulog ang mata ni Tisay. Ang kabibi sa loob ng kahon, kumikislap na parang may pulso. Parang humihinga. At sa di kalayuan, sa may gubat na dating pinagtapunan ng mga bangkay ng aswang, may dalawang matang nagmamasid sa kanya. Mapula. Gutom. Hindi pa tapos ang dilim. Kundi nagsisimula pa lang. Sa sumunod na mga araw, para bang lumakas ang hangin sa paligid ni Tisay, hindi dahil sa panahon, kundi sa dami ng tanong at bigat na bumabalot sa dibdib niya.
Gabi-gabi, nakaupo siya sa bubungan ng bahay nila, hawak ang kahon ng kabibe na iniwan sa kanya ni Lola Meding. Hindi pa man niya ito ginagamit, pero ramdam niyang binabago na siya nito. Pakiramdam niya, isa na siyang taong hindi niya kilala. Parang wala na yung simpleng Tisay na umaasang matatanggap kahit kailan. Parang may ibang nilalang na unti-unting gumigising sa loob niya. Pero kasabay ng gising ng kapangyarihang yon, bumabalik din ang sakit na pilit niyang nililimot, ang pagkawala ng ama, ang biglang pag-alis ng ina, at higit sa lahat, ang pagkawala ni Lino. Sa tuwing naiisip niya ang mga mata ng kababata niyang puno ng saya at pag-unawa, parang may pumipisil sa puso niya. Kung hindi ako ganito, baka buhay pa siya, bulong niya sa sarili, pilit pinipigil ang luhang gustong tumulo. Isang gabi, habang nagpapakain siya ng mga manok sa likod bahay, may naramdaman siyang malamig na hangin. Wala namang ulan. Tahimik ang gabi. Pero bigla na lang siyang nakaramdam ng pangangaligkig. Paglingon niya sa likod, may aninong dumaan, mabilis, mabigat ang hakbang, pero walang tunog. Tumigil siya sa paghinga. Tiningnan niya ang paligid. Wala siyang nakita. Pero ang mga manok nagsisigawan na parang may kinatatakutan. Tumakbo siya papasok ng bahay, hawak-hawak ang lumang kahon ng kabibe. "Lola," sigaw niya. Pero wala si Lola Meding, pumunta sa bundok para kumuha ng ugat ng takip kohol, ayon sa bilin kanina. Muli siyang nag-iisa. Pero hindi na ito tulad ng dati. May pakiramdam siya ngayon na hindi lang siya iniwasan, ngayon may gustong kumuha sa kanya. Kinagabihan, habang natutulog, nagising siya sa ingay ng bubong. Hindi ito kaluskos lang, ito'y parang pag-ungol ng nasasaktan. Paglabas niya, may nakita siyang itim na usok na bumabalot sa paligid ng bahay. Nakakapasong lamig ang dala. At sa gitna ng usok, may mga mata, mapula, matalim. Biglang tumalon sa harap niya ang isang nilalang, hindi aswang, pero hindi rin hayop. Parang nilikhang binuo sa anino. Mababa, madulas ang katawan, at ang bawat kilos nito ay parang multong walang laman. Tumakbo siya pabalik sa loob, hinugot ang kabibe sa kahon, at sa gulat niya, kumislap ito ng malakas, isang bughaw na liwanag na agad na nagpapaurong sa nilalang. Nagsisigaw ito, at unti-unting natunaw sa sarili niyang anino, hanggang sa nawala. Pero naiwan ang marka sa sahig, isang simbolong bilog na may bitak sa gitna. Nang bumalik si Lola kinabukasan, hindi na siya nagsalita. Inabot lang niya kay Tisay ang isang luma, ngunit makapal na kwaderno. "Ito ang tala ng ama mo." Lahat ng halimaw na kinaharap niya, lahat ng aral, lahat ng pagdududa niya narito, sabi niya. Binuksan ito ni Tisay. May mga guhit ng mga nilalang na hindi pa niya nakita, mga halimaw na hindi nakasulat sa alamat, mga larawang parang dinrowing gamit ang dugo at pagod. Pero ang mas ikinagulat niya, ay ang isang pahina kung saan nakasulat ang pangalang Silab. Nakatala doon na ito raw ang nilalang na kayang lumamon ng kaluluwa, at may kapangyarihang ipagsama ang liwanag at dilim sa iisang katawan, isang kapangyarihang ginagamit para maglikha ng bagong anyo ng kasamaan. At ayon sa tala, si Silab ay may iniwang huling anak sa lupa. Anak na nilikha gamit ang dugo ng tao at nilalang. At isa lang ang iniwan nitong pahiwatig, ang may mata ng liwanag, pero puso ng dilim. Natahimik si Tisay. Dahil hindi niya alam kung siya ba ang binabanggit doon, o ang isa pang nilalang na hindi pa nagpapakita. "Lola, paano kung ako ang nilalang na yon?"
Paano kung kaya ako iniiwasan ng mga aswang ay dahil hindi nila ako kayang kainin kasi isa ako sa kanila? Hindi, sagot ni Lola Marin. Anak, ang puso mo ay sa liwanag. Ang sakit na dinadala mo ay hindi kasalanan, ito ang gumagising sa'yo. Pero si Tisay, hindi pa rin kumbinsido. Gusto niyang maniwala. Pero paano? Kung mismong katawan niya ay unti-unti nang bumabago, mas lumalakas ang pandinig niya, mas nakakaramdam siya ng presensya ng mga nilalang kahit hindi pa lumalabas. Minsan, hindi na siya natatakot. Minsan, gusto pa niyang salubungin ang dilim. At iyon ang kinatatakutan niya. Sa sumunod na linggo, tuloy-tuloy ang mga kakaibang pangyayari. May batang biglang kinumbulsyon sa gitna ng eskwelahan, at pagdating ni Tisay, bigla itong kumalma. May matandang halos mamatay sa ubo, pero nang mahawakan niya ito sa balikat, gumaling agad. Ang mga taong dating ayaw sa kanya, ngayon ay takot pero hindi na lumalayo. Parang alam nilang siya na lang ang pag-asa. Pero sa gabi ng 18 niyang kaarawan, may dumating na bisita. Isang matandang lalaki na hindi taga-baryo. Puting-puti ang buhok, at ang mga mata ay kulay abong tila ulap. Dumiretso ito sa bahay nila at tumingin kay Tisay na parang matagal na silang magkakilala. Ang ganda mong tignan, apo, sabi nito. Hawig na hawig mo ang ama mo. Lolo, tanong ni Tisay. Hindi sa dugo. Pero ako ang unang albularyo ng bundok silangan. Isa ako sa mga nagturo sa ama mo kung paano gamitin ang kabibe. At ngayon, panahon na para simulan mo na rin. Kinuha niya ang isang piraso ng kahoy na tila tungkod, nilagyan ng dahon ng ikmo, at sinimulan ang unang ritual ng pagpukaw, isang sinaunang seremonyang gagising sa likas na kakayahan ng bantay. Si Tisay, bagamat takot, ay sumunod. Dahil kahit hindi pa buo ang loob niya, alam niyang hindi na siya maaaring umatras. At habang isinasagawa ang ritual, muling kumislap ang kabibe, mas maliwanag pa kaysa dati. Sa may gilid ng kagubatan, malayo sa kanila, may mga mata muling bumukas. At sa bawat pulso ng liwanag isang dilim ang gumigising. Simula nang maisagawa ang ritual ng pagpukaw, tila hindi na naging pareho ang pakiramdam ni Tisay sa mundo. Mas lumalim ang pandinig niya, naririnig na niya ang mga sutsot ng hangin, ang bulong ng mga insekto, at maging ang kaluskos ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Kahit ang pulso ng lupa ay parabang sinasayaw ang paa niya sa mga gabing tahimik. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya mapakali. Kasi habang lumalakas siya, mas lalo rin niyang nararamdaman ang paglapit ng isang panganib na hindi niya lubos maipaliwanag. Ang kabibe, na dati sinisinagan lamang ng bughaw at ginto, ngayon ay may kasamang tila pulang sinag sa tuwing nahahawakan niya. Sabi ni Lola Meding, normal lang daw yon, palatandaan na bumubukas na ang kanyang daluyan. Pero sa puso ni Tisay, alam niyang may kakaiba. Hindi lang ito basta kapangyarihan. Parang may bahagi ng kabibeng iyon na humihigop din ng sakit at galit sa loob niya. Muli siyang bumalik sa gilid ng ilog, sa lugar kung saan huling nakita ang piraso ng damit ni Lino. Nasa kamay niya ang kabibe, at pilit niyang iniisip kung buhay pa ito. Sa bawat alon ng tubig, para bang may tinig siyang naririnig, hindi buo, hindi malinaw, pero pamilyar. Parang tinig ni Lino tumatawag, humihingi ng tulong. Lino, kung nasaan ka man patawarin mo ako, mahina niyang bulong, habang pinipigilan ang pag-agos ng luha. Sa di kalayuan, biglang lumitaw si Awan, ang syokoy mula sa kalalimang tubig. Tahimik itong lumapit at naupo sa tabi niya.
Nararamdaman mo na siya, ano? Napalingon si Tisay. Buhay pa ba siya? Buhay. Pero hindi na buo. Nasa dilim siya at kung hindi mo siya maaabot bago dumating si Silab, baka hindi na siya makabalik kailanman. Napapikit si Tisay. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang likod niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Pero wala siyang ibang pupuntahan. Sa kanya nakasalalay ang buhay ni Lino at ng buong baryo. Simula noon, araw-araw siyang nagsanay kasama si Awan. Pinahasa siya sa paggamit ng kabibe, hindi lang ito pananggalang, kundi isa ring tulay ng enerhiya. Tinuruan siyang gamitin ang mga elemento, ang tubig para sa pagkakalma, ang apoy para sa lakas, ang hangin para sa bilis, at ang lupa para sa paninindigan. Pero bawat galaw ay may kapalit. Sa tuwing ginagamit niya ang kabibe, parang may bahaging nawawala sa kanya, alaala, damdamin, minsan ay panaginip. Isang gabi, habang nag-ensayo siya, dumating si Lola Meding na may dalang isang bagay na nakabalot sa tela. Inabot niya ito kay Tisay. Ito ang banig ng panaginip, ginamit ito ng ama mo para makita ang totoong anyo ng kanyang kalaban. Sa panaginip walang nakakapagtago. Nang gabing yon, nahiga si Tisay sa banig, hawak ang kabibe sa dibdib. At nang siya'y makatulog, agad siyang dinala sa isang mundo ng usok, abo, at apoy. Wala siyang makitang malinaw, pero naroon ang pakiramdam ng sakit, tulad ng sugat na ayaw maghilom. Sa kalagitnaan ng dilim, may nakita siyang anino, malaking nilalang na may pakpak na parang nagniningas, at mga matang lumulo ng liwanag. Si Silab. At sa likod ng nilalang isang lalaki. Nakaluhod, nakapiring, nakagapos. Si Lino. Pumili ka, tagapagmana, anang tinig ni Silab, habang umaalingaw sa paligid. Ililigtas mo siya, o ililigtas mo ang mundo. Bigla siyang nagising, pawis na pawis, nanginginig, at duguan ang palad. Ang kabibe sa kanyang dibdib ay mainit. At sa loob ng kanyang isip, hindi na maalis ang imahe ng kabataang pinilit niyang mahalin ng palihim ngayong bihag ng dilim. Sa sumunod na araw, mas dumalas ang kaguluhan sa baryo. May mga baka na nilapa at iniwang wala ng puso. May batang biglang kinarga ng sarili niyang ama at tinakbo papasok sa gubat, parang wala sa sarili. Nang maabutan, nakatingin lang ito sa kawalan, paulit-ulit ang sinasabi, paparating na siya sa liwanag, dumidilim. Nag-ikot si Tisay, gamit ang kabibe para pakalmahin ang mga taong nababaliw. Pero hindi niya kaya lahat. Hindi pa sapat ang lakas niya. Sa gitna ng kaguluhan, muling binalot ng tanong ang puso niya, kaya ko ba talaga ito? Umakyat siya sa tuktok ng burol, sa lugar kung saan tanaw ang buong baryo. Umupo siya roon habang pinagmamasdan ang mga ilaw sa gabi. Ilang buwan lang ang lumipas, pero para bang isang buong buhay na ang nagbago. Dati, wala siyang halaga sa mundo. Ngayon, siya ang inaasahan ng lahat. Pero ang puso niya durog pa rin. Lino, bulong niya sa hangin, kung nandyan ka pa hintayin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Kahit masaktan. Kahit matalo. Ngunit habang sinasabi niya yon, sa di kalayuan, sa gilid ng gubat, may liwanag na biglang namatay. Isang apoy ng tahanan na nawala. At sumunod, isa pa. At isa pa. Ang mga ilaw ng baryo, isa-isang nawawala. Parang tinatakpan ng anino ang buong lugar. At mula sa pusod ng kagubatan, isang ungol na mahaba, malalim, at puno ng gutom ang umalingaw-ngaw. Parating na siya.
At wala nang atrasan. Bumaba si Tisay mula sa burol na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Ang mga ilaw sa baryo, unti-unting nawawala. Parang nilalamon ng dilim ang bawat kanto, bawat tahanan, bawat alaala. Ramdam niya na hindi lang ito basta karaniwang gabi. Isa itong babala, isang tahimik pero malinaw na palatandaan na ang oras ay nauubos na. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niya si Awan na nakatayo sa labas, nakatanaw sa kawalan. Hindi ito umimik kahit narinig ang kanyang mga yapak. Lumingon lang ito nang maramdaman ang kabibe sa palad ni Tisay. May hindi ka sinasabi sa akin, di ba? Tanong ni Tisay diretsyo. Napatingin si Awan sa lupa. Saglit na katahimikan. Hanggang sa tuluyang nagsalita. Hindi ko sinabi ang buong totoo. Akala ko kaya kong pangalagaan ka sa sarili kong paraan. Anong ibig mong sabihin? Lumapit siya, nanginginig ang boses. Si Silab hindi lang basta halimaw. Isa siyang dating bantay, gaya ng ama mo. Isa siyang tagapagbantay na bumaliktad. Ginamit niya ang kabibe para buksan ang daan ng dilim sa mundo natin. At sa sandaling iyon kinain siya ng kapangyarihan. Ng takot. Ng galit. Hindi makapaniwala si Tisay. Pipaanong bantay? Ibig mong sabihin dati siyang kagaya ko. Tumango si Awan. At kaya alam niya kung paano kayo sirain. Alam niya kung paano gamitin ang kabibe. Kaya mo siya nararamdaman. Kasi may bahagi sa inyo na magkapareho. Nanlumo si Tisay. Napaupo siya sa sahig. Parang gumuho ang tiwala niya sa sarili. Baka tama ang iniisip ko. Baka hindi ako para sa liwanag. Baka mas malapit ako sa kanya kaysa sa iniisip niyo. Hindi, sagot ni Awan agad. Ang pagkakaiba niyo ay hindi sa dugo, kundi sa puso. Hindi mo palang nakikita kung sino ka talaga. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ulit, may mabilis na kumaluskos sa labas. Nagulat sila ni Awan. Lumabas si Lola Meding, may hawak na buntot pagi, nakatanaw sa dilim. May paparating. Hindi si Silab. Isa sa mga tagadala niya. At mula sa kakahuyan, may lumabas, isang babaeng tila ordinaryo sa unang tingin. Maputla, nakasuot ng pulang bestida, pero ang mga mata ay walang itim, puro puti. At ang lakad niya hindi normal. Parang hinihila ng anino ang bawat hakbang. Magpakita ka, Tisay, sabi nito. Ikaw ang pakay ko. Lumapit si Tisay, may hawak na kabibe sa dibdib. Sino ka? Ngumiti ang babae, isang ngiting malamig, mapanlin lang. Ako si Salima. Ako ang inang tagapagdala. Pinili ni Silab na ako ang una mong subukin. Bigla nitong itinaas ang kamay, at mula sa lupa, lumitaw ang mga aninong gumagapang, mga nilalang na parang usok, pero may hugis ng tao. Walang mukha. Walang laman. Pero naglalakad. Sabay-sabay silang umatake, at agad na hinawakan ni Tisay ang kabibe. Isang bughaw na liwanag ang kumawala, at nabuwag ang ilan. Pero hindi lahat. Mabilis silang bumalik sa anyo, parang walang nangyari. Hindi sapat ang lakas mo ngayon, sabi ni Salima. Kailangan mong pumili. Labanan ako o iligtas ang lola mo. Paglingon niya, nakita niya ang isa sa mga nilalang na anino, nakahawak kay Lola Meding. Hindi ito makagalaw. Nakapikit. Nanghihina. Ako na lang, sigaw ni Tisay, nanininig ang boses. Ako na lang ang kunin nyo.
Ngunit bago pa man makalapit si Salima, biglang may sumugod mula sa likod, si Awan. Tumalon ito, sinaksak ang nilalang ng aninong may hawak kay Lola gamit ang isang matalim na sibat na yari sa buto ng dagat. Sumigaw ito na sugatan pero nawala rin agad. Inabot ni Tisay si Lola pero huli na. Nang hihina ito, malamig ang balat at ang mga mata maputla. Lola, bulong niya. Huwag po ngayon, mumiti si Lola, mahina. Anak, hindi kita iniwan. Pero oras ko na. Dalhin mo ito, inabot nito ang isang pendant, gawa sa kahoy, may ukit na mukha ng diwata. Yan ang huling piraso ng iyong pinagmulan. Sa sapa ng puting bato doon mo malalaman ang totoo. At sa huling paghina ng kanyang lola tuluyan na itong pumikit. Tahimik. Mapayapa. Pero ang puso ni Tisay parang sumabog. Nawalan na naman siya. Isa na namang mahal sa buhay ang kinuha sa kanya. Sa harap niya. At wala siyang nagawa. Umalingaw ang tawa ni Salima. Ngayon mo nararamdaman ang simula ng pagkabiyak. Masakit, di ba? Mas madali kung susuko ka na lang. Tinitigan siya ni Tisay, nanginilid ang luha, ngunit ang mga mata nagbabaga na sa determinasyon. Masakit, sagot niya. Pero ang sakit na to ito ang nagpapaalala kung bakit ko kailangang lumaban. Muling kumislap ang kabibe sa kanyang kamay, mas maliwanag kaysa dati. Napaatras si Salima, tila ngayon lang natakot. Hindi pa kita handang labanan, sabi ni Tisay, pero hindi rin ako magpapatalo sa iyo. Tumalikod si Salima, sabay lusaw ng kanyang katawan sa anino. Naiwan si Tisay, si Awan, at ang malamig na katawan ni Lola Meding. Sa gabing yon, walang ulan. Pero parang may bagyong dumaan sa loob ni Tisay. Dinala niya ang pendant sa kanyang dibdib, habang pinagmamasdan ang langit na walang bituin. Parang binura ng dilim ang lahat ng liwanag. Pero sa puso niya may apoy na nagsisimula. At hindi ito kayang takpan ng kahit anong anino. Isang araw matapos ang pagkamatay ni Lola Meding, tumahimik ang buong baryo. Hindi ito yung tahimik na karaniwan, kundi yung uri ng katahimikan na parang humihinga ang lupa, humahanda sa isang malupit na bagyo. Wala nang mga ibong dumadaan. Ang hangin mabigat. Ang mga dahon hindi na gumagalaw. Parang buong kalikasan ay nakikiramdam sa kung anong paparating. Sa loob ng kubo, hawak ni Tisay ang pendant na iniwan ni Lola. Sa unang tingin, isa lang itong simpleng kahoy na may ukit, pero nang haplusin niya ito sa dibdib, bigla itong umiinit. Sa loob ng init, parang may tinig siyang naririnig, tinig ng mga ninuno, ng mga bantay, ng mga nilalang ng liwanag. Sinasabi nila sa kanya ang landas. Ang huling hakbang. Sa panang puting bato, bulong niya. Pagdating niya roon, sinalubong siya ni Awan. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya, tila alam na kung anong mangyayari. Sa gilid ng sapa, may isang bato na sobrang puti, halos kumikislap sa ilalim ng araw. Inilagay niya ang pendant sa gitna, at biglang nagbukas ang lupa, isang liwanag ang sumiklab, at mula roon, isang imahe ng diwata ang lumitaw. Malamig ang kanyang tingin, pero hindi mabagsik. Tila puno ng habag at kapangyarihan. Tagapagmana, sabi ng diwata, ang oras ay dumating na. Hindi ka na basta tao. Ikaw ang huling bantay. Ang tagapagsara ng daan ng dilim. Ngunit kapalit nito kailangang mong pumili. Buhay ng mahal mo o kapayapaan ng mundo. Napasinghap si Tisay. Bakit laging kailangan ng ganitong pagpili?
Dahil ang liwanag ay hindi umiiral kung walang sakripisyo. At kasabay ng mga salitang iyon, yumanig ang paligid. Umalimbukay ang usok mula sa gubat. Ang hangin ay naging mainit. Sa ibabaw ng mga punong kahoy, lumitaw ang nilalang na matagal nang tinutukoy sa bawat bangungot niya, si Silab. Ang mga pakpak niya'y itim at apoy, ang balat ay parang abo, at ang mga mata walang kaluluwa. Pero ang pinakamasakit sa lahat, ay nang lumitaw sa tabi nito si Lino. Buhay. Pero iba na. Ang kanyang mga mata maputla. Wala ang dating kislap. Para siyang nakatayo pero hindi buo. Parang manika. Parang katawan lang na wala ng puso. Lino, sigaw ni Tisay, patakbong lumapit. Ngunit isang iglap lang, pinigilan siya ni Awan. Hindi siya yan na yon, sabi nito. Lumapit si Silab, dahan-dahan. Ganyan ang kapangyarihan ng dilim. Hindi kita kailangang saktan, Tisay. Magkaisa tayo. Ako ang simula. Ikaw ang wakas. Isang bagong mundo ang mabubuo kung papayag kang sumama sa akin. Hindi kita katulad, sagot niya nanginginig. Hindi pa. Pero malapit na. Lumipad si Silab at naglabas ng apoy mula sa kanyang mga palad. Tumama ito sa lupa sa paligid nila. Sumabog ang mga punong kahoy, nagliyab ang hangin. Tumakbo si Tisay palayo, hawak ang kabibe, pilit kinakalma ang sarili. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot, ulit-ulit niyang bulong. Nagtagpo ang dalawa sa gitna ng apoy. Humawak si Tisay sa kabibe at inilabas ang buong liwanag nito, isang bughaw na liwanag na tila humahampas sa hangin. Tinamaan si Silab na paatras. Ngunit bigla nitong hinampas si Tisay at tumilapon siya sa lupa. Nasugatan ang braso niya. Nanginginig na ang buong katawan. Tama na, sabi ni Awan, sinugod si Silab, sinaksak gamit ang sibat ng dagat. Pero isang mabilis na hampas lang ng pakpak at napalipad si Awan sa malayo. Halos mawalan na ng pag-asa si Tisay. Ngunit sa gitna ng ingay, sa gitna ng kaguluhan narinig niya ang isang bulong. Tisay, tinig ni Lino. Paglingon niya, si Lino ay tila naglalaban sa sarili. Ang katawan niya ay nanginginig, parang may kaluluwang gustong lumabas. Tiningnan siya nito, at sa unang pagkakataon, lumuhang muli ang mga mata nito. Patayin mo siya habang may natitira pa sa akin, hindi, iyak ni Tisay, hindi ko kayang saktan ka. Wala nang ibang paraan. Kumislap ang kabibe sa kamay niya. Kumislap din ang pendant sa dibdib niya. At biglang lumabas mula sa lupa ang isang liwanag mula sa puso ng sapa. Bumalot ito sa katawan ni Tisay, at sa isang iglap, para siyang sinaniban ng lahat ng bantay na nawala. Ang kanyang buhok lumipad. Ang kanyang balat kumislap. Ang kabibe naging tila espada ng liwanag. Lumapit si Silab. Mabilis. Mabagsik. Ngunit si Tisay humarap. Hinampas niya ito gamit ang kabibe diretsyo sa puso. Umalinggaw ang sigaw ni Silab, sumabog ang apoy sa paligid, at sa isang huling ungol ng galit at takot naglaho ito sa abo. Ngunit si Lino bumagsak. Tumakbo si Tisay sa kanya, niyakap ito ng mahigpit. Lino, nandito na ako, ngumiti ito, bahagya. Ikaw pa rin ang ilaw ko, kahit nasa dilim, at tuluyan na itong pumikit sa kanyang bisig. Sa huling pagkakataon, tumulo ang luha ni Tisay. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi na sayang ang sakit. Sa puso niya, alam niyang ang liwanag ay hindi laging masaya, minsan,
dala rin nito ang pinakamasakit na pagbitaw. Ngunit dala rin nito ang bagong simula. At sa gitna ng abo at liwanag, isang anino ang bumalot sa malayo, isang matang nakasilip, tahimik, hindi natupok. May isa pa. Sa mga araw na sumunod matapos ang labanan, nanumbalik ang katahimikan sa baryo, pero hindi ito yung dating tahimik na puno ng takot. Tahimik na may kaunting liwanag. Tahimik na may paggalang. Tahimik na may sugat, pero hindi natakot ang dahilan. Naging tahimik si Tisay. Hindi siya lumabas ng bahay ng ilang araw. Hindi siya lumapit kahit kanino. Kahit si Awan, na araw-araw na bumibisita sa labas ng kubo, ay hindi niya pinagbubuksan. Ang kanyang kabibe ay inilagay niya sa isang supot ng tela, at ang pendant na iniwan ni Lola Meding ay nakasabit pa rin sa leg niya, pero hindi na ito mainit. Ang katawan niya ay buo, pero ang puso niya wasak. Kada gabi, naupo siya sa harap ng bintana, tinitingnan ang buwan. Doon niya kadalasang kinakausap ang mga nawala, si Lola, si Lino, maging ang sarili niyang pagkatao na parang hindi na niya kilala. Hindi niya alam kung ano pa ang halaga ng tagumpay kung ang mga mahal mo ay wala na para magdiwang kasama mo. Pero sa gitna ng kanyang pag-iisa, dumating si Aling Iska, matandang kapitbahay na dati ay takot na takot sa kanya. May dala itong pagkain at isang maliit na kandila. Hindi nagsalita si Tisay. Pero umiti si Aling Iska, inilapag ang pagkain sa harap ng pintuan, at saka mahinang nagsabi, "Salamat, anak. Buhay pa ang apo ko dahil sa'yo." Kasunod niyon, isa-isang nagsilapit ang ibang taga-baryo. May nag-iwan ng tinapay, may bulaklak, may sumigaw lang ng "Si pasensya na" mula sa kalsada. Hindi pa sila makalapit ng buo, pero nagsisimula ng bumukas ang mga puso nila. Sa gabi ng ika-4 na araw, lumapit si Awan. Umupo siya sa harap ng pintuan at naghintay, tulad ng mga nakaraang gabi. Pero ngayon, si Tisay na ang nagbukas ng pinto. Tahimik silang nagkatitigan. "Hindi ko alam kung kaya ko pa," bulong ni Tisay. "Lahat ng taong minahal ko, nawala." Umiling si Awan. "Hindi sila nawala, Tisay. Nasa'yo na sila. Sa bawat hakbang na gagawin mo, dala mo sila. Sa bawat taong maililigtas mo, kasama mo sila." Napaluha si Tisay, pero ang ngiti niya, kaunti nang bumalik. Wala na si Silab, dagdag ni Awan. Pero may naiwan siyang bakas. May isa pang daan na hindi pa tuluyang sarado. At tanging ikaw lang ang makakahanap at makakapatid. Sa gabing iyon, tinanggap na ni Tisay na hindi pa tapos ang tungkulin niya. Ang pagiging tagapagbantay ay hindi isang laban lang, kundi isang buhay. Nilibot niya ang baryo kinabukasan. May ilang batang lumapit sa kanya, hindi para takasan siya, kundi para hawakan ang kamay niya. "Ate Tisay, ikaw ba yung may kapangyarihan?" tanong ng isa. Napangiti siya. "Hindi. Isa lang akong babae na hindi sumuko." Sa paanan ng bundok, dinalaw niya ang dating bahay ni Lino. Abandonado na ito, natabunan ng damo at alikabok. Sa gitna ng bakuran, naroon pa rin ang lumang gulong na laging pinapaikot ni Lino noong bata pa sila. Umupo siya roon, hinawakan ang bato sa tabi, at pumikit. "Mahal kita," bulong niya. "Alam ko na alam mong hindi ko nasabi noon. Pero ngayon, kung nasaan ka man sana alam mong ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban." Dumampi ang malamig na hangin. At saglit, may pabangong pamilyar siyang naamoy, yung amoy ng araw sa buhok ni Lino, yung amoy ng damo pagkatapos ng ulan.
Parang sagot na hindi binigkas, pero naintindihan. Sa huling gabi bago siya umalis patungong sapa ng aninong walang lunas, isang lugar na tanging mga bantay lang ang maaaring pumasok, dumalaw siya sa puntod ng kanyang lola. May dalang maliit na lampara, at ilang halamang gamot na itinuro sa kanya noon. "Inay, Lola, salamat," bulong niya. "Wala na po akong kinakatakutan. Hindi dahil malakas ako, kundi dahil alam kong may mga alaala akong babalikan kahit saan ako mapunta." Bago niya tuluyang lisanin ang baryo, iniwan niya ang kahon ng kabibe sa paanan ng punong malapit sa ilog, kung saan huling narinig ang tinig ni Lino. Hindi niya kailangang dalhin ito, dahil ang tunay na kapangyarihan nasa loob niya na. Habang naglalakad siya palayo, hindi siya lumingon. Dahil alam niyang hindi na siya babalik bilang yung dating Tisay. Hindi na siya ang batang kinatatakutan. Hindi na siya ang dalagang iniiwasan. Siya na ngayon ang babae na lumaban, nasaktan, pero piniling maging liwanag. At sa pagpasok niya sa kakahuyan, habang binabagtas ang panibagong landas, isang bagong araw ang sumikat. Tahimik. Mainit. Liwanag na walang apoy. At sa liwanag na yon, ang anino ng nakaraan ay hindi na banta, kundi alaala lang ng isang batang babae na piniling hindi maging halimaw, kahit maaari naman sana.